Hello mga ka-legit Dover Gods! Another updates kung saan narito na ngang isa sa pinakamahalagang rason kung bakit or legit na rason kung bakit napakarami daw di umano ng advertisers na meron ang tahanang pinasara ay pinasaya. Ang lahat ng yan, but if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, ay nais ko po muna magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers, and legit Dover Gods na lagi pong nag-aabang at umaantabay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po. And for today's video, ito na nga no, dahil para lang po to give you a background about this news na alam po natin na hindi tatakbo ang isang programa pag wala pong advertisers. Isa sa pinakamalaking ambag at isa sa pinakagasolina ng isang programa ang tinatawag na advertisers para po talagang gumana no ang transaction dito po sa nagaganap dito sa mga programa, kahit hindi noontime show, kahit mga teleserye, kasi the more advertisers you have, the more chances of winning. Parang ganun yan ano. So dahil po dito ay hindi maiiwasan na isa sa mga pro tape no, isa sa mga vloggers, mga vloggers ng tape defenders na lagi po nilang pineflex at lagi po nilang pinagyayabang dun sa kanilang Facebook page na ito daw, January 16, 2024 Tuesday, total number of ads, tahanang pinakamasaya. Meron daw silang 104, gap 1, gap 28, gap 235, gap 341, a total of 104. And nabilang din nila yun sa Itbulaga, no? Ang Itbulaga daw ay may gap 130, gap 226, and gap 3 is 25, total of 81. So, isa lang naman yung gusto nilang palabasin dito na mas marami mga advertisement nila kesa po dito sa Itbulaga. So, para lang po sa kaalaman ng lahat na ito ring tahanang ito pong mga tape defenders, kapag lumalabas na rin, isa kasi sa mga factors na tinitignan ng advertisers is yung tinatawag na ratings. No? Nung kumatatandaan po ninyo na nung lumalabas po yung rating ng Kantar, na sinasabi po nila na mas mataas daw ang rating nila, na nagdo-double digit po sila sa Kantar, na meron pong isa sa mga pro tape defenders na umiyak at umalma at nagsalita patungkol nga sa pagbabayad para lang po talagang mapaganda yung imahe ng noontime program. Kailangan tumaas yung kanilang ratings. Natuloy, pati tayo mga manonood, hindi na rin tayo naniniwala sa mga ratings, ano? Pero lumabas po sa ratings na nag-number 1 ang It Showtime nung last January 13, 2024. Pangalawa po ang Itbulaga, got 4.1%, and tahanang pinakamasaya got 3.2%. Tapos isa rin sa mga kinocongratulate din natin ng TV5 dahil isa sa mga programa nga po nila ay napakataas din ng rating. Tinalo po nila yung dalawang programa na kasabay po nila, which is yung Face to Face, ay ang taas ng rating, number 1 po siya. Tinalo niya po yung sa GMA7, ano? Talagang namamayagpag po ngayon ang mga programa dito po sa TV5. So, bakit ko po sinabi ang lahat ng ito? Kasi kung magtataka tayo, bakit nga ba naman mas marami ang advertisement nitong nasabing noontime program na ito kaysa po sa Itbulaga, no? Kasi base po sa ilan sa mga nabasa po natin, base po sa mga legit source, no? Na ito palang tape, isa sa mga strategy ginagawa nila, nagbabagsak presyo sila. Meron silang tinatawag na promo. Para po yung kanilang motto po ng mga Chinese na okay lang na maliit ang kita basta marami. Kasi 'di ba pag ang mga Chinese negosyante, maliit lang talaga yung tinutubo nila sa mga negosyo nila. Pero they make sure na marami silang benta. Ganon po yung ginagawa ngayon nitong isa sa mga strategy ginagawa ngayon ng tape, na parang binagsak presyo nila, no, yung kanila pong pagtanggap para lang po talagang mas dumami pa yung mga advertisers na meron po sila. And at the same time, isa rin sa mga napansin nating mga netizen na nanonood
na mga programa, base po doon sa isa sa mga, pag pinanood nyo po ng buo yung noon time program nila kahit online, is makikita ninyo pa ulit-ulit lang po nilang pinapalabas yung mga ads po nila, which means same advertisement pero mas parang chinap-chap lang nila ng gap 1, gap 2, gap 3, pero same pa rin na mga advertisement. Eh, hindi naman ganun ang bilang eh. Ang bilang po is per advertiser. Pero ang kanila po binibilang nila yung time na paglabas, 'di ba? Kasi o nga naman, ang bawat advertisers nagbabayad sila sa bawat airtime na kanilang ginugugol doon sa advertisement kasi meron pong may 1 minute, may 2 minutes, and pinakamaliit po yung 1 seconds, which is yung unskippable ads naman sa mga platform like YouTube and Facebook. So, yun pala yung isa sa mga strategy ginagawa nila just to make it sure na talagang hindi magpo-pull out or mag-stay yung kanilang mga advertisers, na hindi po yun ang isa sa magandang strategy para talagang mas dumami yung mga advertisers mo, 'di ba? Iba kasi yung credibility na meron ng Eatbulaga kaysa doon sa mga ganong klase ng strategy, no? Dahil dyan, narito naman ang ilan sa mga komentong napili po natin mula naman sa mga legit viewers, subscribers po natin na lagi pong nagbibigay ng kanilang komento. Unahin natin si Abilina Soriano. Sabi niya, pwede naman sa tingin ng mga vloggers, dependers ng tape na dami silang ads kahit paulit-ulit yung products kasi nga bayad noon pa mga yan. So ngayon, wala nang bayad yan, naubos na lahat ng halos-hos sa kandidatura nilang congressman at mayor noon pa. Kaya wala na kayong aasahang malaking bonus sa mga susunod na buwan. Walay na. Uhuhu. No? Ito po yung isa sa mga biggest problem kasi ito yung usap-usapan na parang according to Tito Sen, yung malaking kinita daw di umano nung mga panahon ng campaign days, no? Na napakalaki ng kinita ng Eatbulaga, inahanap po nila kung saan napunta yun. Eh kasagsagan din po yun na tumatakbo sila bilang congressman and mayor. Sabi naman po ng isa pa, si Mr. Romy Obispo, magandang hapon po Ma'am Darreds. Ganun talaga sila pag mga pakalat yung tape bulagta, kahit fake news gagawin para mapaniwala nila. Alam na namin yung tama sa mali. Fake news pa more. Ayun. So ito naman po yung kanyang komento patungkol sa isyong ito. Dahil talagang talamak na po dun sa tape, no? Yung mga defenders po nila, yung mga vloggers po kasi nila, naglalabas na mga data na pinapalabas lagi nila na number 1 sila, na sila ang nangunguna, sila yung may pinakamaraming ads, sila yung mas pinanonood, mas matataas ang rating nila. Wala na silang inilabas na negative, ano? Which is strategy naman talaga yun And sabi ni Celia Ten Chavez, diyan naman sila magaling from halos-hos lawyer, host, mga defender, mga sinungaling yung Ted, parang siyang spokesperson. Gagawa sila ng paraan tapos mauhuli naman sila. Nakakahiya at nakakaawa din. True. No, ayun po yung laging yun po yung parang mastermind sa lahat And kapag po naman sa mga live po nila, pinapasok sila ng mga Daver Cards, mga Eatbulaga na mga supporters, umiiyak sila kasi parang sinasabi nila lagi binubuli daw sila ng mga TVJ vloggers, ng mga defenders ng TVJ, na parang nanghihingi sila ng sympathy dun po sa mga nanonood sa kanila. And Miss M. Ponte has said, pakiramdam at ang duda ko ay nagbabayaran lahat ng rating agencies. Nagkakaiba-iba lang siguro sa diskarte dahil mayroon siguro na garapal na tahasang palalabasin na yung laging kulelat sa iba ay nangunguna paminsan laban sa pinakapopular na show. Yung iba naman, ang diskarte siguro ay hindi nilalabas ang totoong numero ng totoong nangunguna para hindi lumabas na pag-iiwanan ng gusto yung mga kalabang show. Kumbaga ay point shaving sa numero ang pinaka-popular na show para palabasin na hindi naman binaon sa ilalim ang kalabang show. Kaya nga meron po talagang mga anomalies na nangyayari pagdating po sa ganyan kasi sabi po nila bago sila makakuha ng ratings, may mga machines po silang ginagamit. And dati po, way back 90s, nagkaroon po ng issue yan kasi parang nahuli po yung isa sa mga agency na yan na naglalagay sila ng pera, kumbaga para binabayaran nila itong household na ito para po talagang lumabas na ito yung programang nangunguna.
no? Baga parang hindi nagkaroon ng fair. Kaya nga yung ratings yan, medyo ano yan eh, medyo tagilid talaga yan. Pero anyways, yun naman po talaga yung pinagkakatiwalaan ng ibang mga advertisers kung saan nila ipe-place yung kanilang mga ads. Kaya talagang nagpapatuloy pa rin yung mga agencies na yan. Well, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe, at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, DarEdsTV. And also, I have my TikTok account, which is DarEdsTV. Pwede nyo rin po akong i-follow doon. Thank you for watching, guys. God bless everyone!